Dok, ang tanong ko'y ganito. Ano ba meron doon sa itlog? Sa itlog. Apa. At pati yun akala ko kasi lang yung itlog na sinasabi nyo. Ala, yung immune system mo, lilinisin. Lahat, Ganito. Yun ugat yun ugat. Okay. Trabaho na po ng neurologist yun. Opo. Di po ba? Okay. Oo. Pag-usapan natin. Opo. Gusto ko lang malaman ng naming mga katulad ko ring bopo sa bagay na yan. Alam mo, Don Manolo, isang pinaka-importanting bagay sa utak natin, sa brain, and the rest of the nervous system is a fatty substance called myelin. Myelin, yun ang myelin sheet, no? Yung myelin yan, it coats every nerve cell and every nerve fiber. Kasi ito po mga nerve cell, kumbaga nakita yung kamay ko, kumbaga ito yung cell. May nerve fiber siya. Ang nakakot dyan, myelin. Kaya kung tawagin ng myelin sheet. Para ma-imagine nyo, it's like the insulating cover around electric wires. Ayan. Diba, may electric wire, yun ang nerve fiber. May cover siya, yun ang myelin sheet. O, naintindihan nyo na po, no? Siyempre, pag tinanggal mo yung covering, ay nako, mahirap yun. Kung magka-spark yun. So, ang power niyan, ang naigagawa niya sa nerve para siyang insulation. Pero bukod sa insulation, the myelin sheet provides nourishment and protection for every tiny structure in our brain and the rest of the nervous system. Ngayon, yung mga tao who start losing their myelin sheet, pag nawawala na yung myelin sheet nila, they develop a condition called multiple sclerosis. Nasisira na yung myelin sheet nila eh. Teka, yung bang multiple sclerosis na bago ba yan? Bago nyo lang narinig. Pero matagal na po ito. Hindi. Katulad ba yan yung mga, nung araw ang tao sumakit yung sumakit lang yung bewang. Ala, tinapal-tapalan lamang ng daon na ito. Okay na Ngayon na iba Basta, masakit ang bewang ko. Yung kidney yan. Oo, di ba? Naku, yung buto ko dito sumasakit. Naku, ano yan? Ano tawag doon? Spondylosis. Di ba? Samantalang yun nalambigan lang yun. Yun na ba kaibahan ngayon? Saan galing yung sclerosis na yan? Ito na nga, sinasabi, tinulungan nila. Hindi kaya yun nalambigan lang. Hindi po. Alam niyo ba, 20% of the myelin sheet is made up of cholesterol. Yan. Sa cholesterol naman tayo. Kaya ang punta sa cholesterol. If you start interfering with the body's ability to produce cholesterol, kung ginagawa mo, pinaprevent mo ang cholesterol production ng katawan mo, you put the very structure of the brain and the rest of the nervous system under threat. Sisirain mo ang brain mo, pati ang nervous system mo, spinal cord, lahat-lahat. Kasi pinabaksa mo. So, the synthesis of myelin in the brain is tightly connected with the synthesis of cholesterol. Yon. Kaya kung hindi ka makagawa ng cholesterol, hindi ka makagawa ng myelin sheet. Sabi nga ni Dr. Neurologist Natasha McBride, okay? Sabi niya, siya, neurologist from Russia at nag-train siya sa nutrition sa UK. Sabi niya, in my clinical experience, foods with high cholesterol and high animal fat content are an essential medicine for a person with multiple sclerosis. Sinabi yan, neurologist yun. At ang dami niyang, ang mga pasyente niya, Don Manolo, well-known siya, no? Si Dr. Natasha Campbell McBride, okay? She specialized in using nutritional approach as a treatment and has become recognized as one of the world's leading experts in treating children and adults with learning disabilities and other mental disorder. Okay? Yun ang sabi niya tungkol sa myelin sheet. Okay.
So meron sila studies na ginawa tungkol Aba, dyan. meron siya. Tapos, Tapos, studies naman niya, resulta naman, positive. positive. May gumagaling mga pasyente. At yung mga doktor na yun sa Russia, recognize ba naman niya sa Russia? Siya. Sa, Ayan, she graduated as si Natasha Campbell McBride. Neurologist siya. Graduated with honors as a medical doctor in 1984 from Baskir Medical University in Russia. Pagkatapos nag-training siya sa UK, sa nutrition naman. Okay? So, well-known siya sa Sheffield University in UK. So, well-known siya throughout the world. Kaya yung mga sinasabi niya, facts na to kasi nagagamit niya sa mga pasyente niya. Kaya ang sabi niya, one of the most wonderful abilities we humans are blessed with is the ability to remember things. Our human memory, sabi niya, how we can remember things. But how do we form memories? By our brain cells establishing connection with each other called synapses. Merong connection niya between neurons, synaptic connection. The more healthy synapses a person's brain can make, the more mentally able and intelligent that person is. Kung marami kang synaptic connection, mataas ang IQ mo. Scientists have discovered that synapse formation is almost entirely dependent on cholesterol. So, pag kulang ka sa cholesterol, matutopak ang utak mo. Hindi ka makakapag-synaptic na, which is produced by the brain cells in a form called apolipoprotein E. Without the presence of this factor, we cannot form synapses and hence, we will not be able to learn or remember anything. Mabubuwang tayo. Memory loss is one of the side effects of cholesterol lowering. So, if you lower your cholesterol, mawawala ang memory mo. Tapos sabi niya, in my clinic, I see growing numbers of people with memory loss who have been taking cholesterol-lowering pills. So, pag nilower mo ang cholesterol mo, katulad nga si Dr. Duane Graveline, Doctor of Medicine to, MD, former NASA scientist and astronaut, suffered such memory loss while taking his cholesterol pill. Nagkaroon siya ng global amnesia. Hindi niya alam ang gagawin niya. So, he managed to save his memory by stopping the pill and eating lots of cholesterol-rich foods like egg. Kumain siya ng maraming itlog, bumalik ang utak niya. Okay, that's why yung mga pasyente ko na mga motor neuron disease, lahat ng mga myasthenia gravis, dami ko nang ginamit na, gumaling na rin lahat. Transverse myelitis, gumaling na rin lahat. And they are given also plenty of eggs. 6 or 8 to 10 eggs a day. 8 eggs ang binibigay ko sa kanya. Oo nga. Ay, tutuloy natin yan, pero kakambyo ko ng konti. Opo. Yung egg, ayan naililecture na ninyo yung egg. Ang tanong ng tao, ba't nasama pa ng bulalo? Yung bone marrow, Opo. ba't nasama? Ano naman ang meron doon? Siyempre, matagal nang inyara dyan na ano yan nakapagpapataas ng dugo yan At nakakabara ng ugat yan Dahil kasi kita-kita nga niya, yun ang bad parts na tinatawag, di ba? Yung bone marrow, yung bulalo. Ang bone marrow is good for ischemic heart and ischemic kidney. Yung baradong puso at baradong kidney. So that means, hindi ka ma-heart attack, hindi ka mag-kidney failure with bone marrow. Kasi ang bone marrow, may siyang endothelial progenitor cell, EPC, para matanggal ang bara sa puso at matanggal ang bara sa kidney. Ayan. Kalawit. Hindi, sabi niyo kasi bone marrow, may tinanong kayo about bone marrow. Ngayon lang niyo sinabi yung kalawit lug yung sa ischemic. Sa ischemic. Sa heart, yung bara sa heart. Yung bara sa heart. Maganda ang bone marrow,
Maganda rin maganda rin ang egg yolk. Nakakatakot kasi. Puro. Tira, pag kumain ka ng itlog, tataas ang dugo mo. Mali. Yeah? Pag kumain ka ng bulalo, matapapara ng ugat mo. Mali pa rin. Walang scientific connection. Tapos, pag sinabi sa inyo yung cholesterol, bad cholesterol, wala. Sabi niyo, wala na. Wala namang bad. Binabasa ko sa inyo yung mga report ng mga journal report lahat yan. Hindi ba natin mabuhay yung gumawa ng 200 na doon sa laboratory test? Hindi ba doon sa laboratory test yung cholesterol hanggang 200 lang? Kaya takot na umabot ng mga 150 eh. Dahil kasi pagka 150 na yung cholesterol mo doon, bibigyan ka na ng papababa. Di ba? Sa inyo naman na iba eh. Sabi niyo, 1,000. Kailangan yun. Ano ba? Tapos, yung gumawa ng laboratory test na yung ang normal value ay hanggang 200 lang, patay na kanyo. Yeah. Ganito pa doon, Manolo. They made a study in Australia sa Melbourne sa mga senior citizens. Yan lang gusto kong marinig, yung lagi. Alam po ninyo mga kaibigan, meron po kami patunay palagi. Hindi po kami nanghuhula. Alam mo, sa Melbourne, Australia, mahirap yung, magkano yung cake, hinula ko lang. Ganon, di ba? they studied women's, thousands of women for 8 years. They monitored their total cholesterol. Nasa average senior citizen na 60 years old, no? Ngayon, at the end of the study, about 8 years, if their cholesterol is very high, di ba, ang normal is 200. But if their cholesterol is 300, 400, 500, 600, 700, all of them have sound mind and high IQ. But if their cholesterol is below 200, 180 and below, they lose their mind. Nawala na ang utak nila. So that's to show to you that cholesterol is very important for brain function. Neurons in the brain, synaptic connection between one neuron to another for your thinking process will not work without cholesterol. So that's how important cholesterol is. Another study was done about cholesterol. Kumbaga dito ginawa sa mental hospital at dito sa Muntinlupa. They monitor their total cholesterol. If their total cholesterol is very high, 300, 400, 500, 600, tahimik ang mental hospital, tahimik din sa kulungan, kumbaga sa Muntinlupa. But if their cholesterol is below 200, ang daming violence. Kaya nga sabi ni ng isang Oxford doctor, sabi niya, lowering your cholesterol will have unintended consequences. It will increase violence at home, violence in school, violence at work, violence everywhere. So cholesterol is one of the key in managing brain problems. Teka, napunta tayo sa cholesterol. Marami na naman tanong ko abutin niya, di ko kaya sagutin eh. Anyway, balikan natin si bago ko magbigay ng aking mensahe. Gusto ko liwanagin lamang nabanggit mo, Dr. John Emmanuel. Tinatanong ko itong anak ko. Doctor of Medicine po ito, tunay po doktor ito. Yung MD rito is Doctor of Medicine. Yung MD ni Jap, medicine daw. Medico daw. Sakit tayo yun, medical legal. Oo, medical. Anyway, yung nabanggit mo tungkol doon sa depende doon sa tao. Ibig sabihin ba doon, pag sinabi mo depende doon sa tao, ay depende doon sa naturalesa ng kanyang katawan. Yung sinasabi kong, ito ba mahal maapektuhan ng isip nung
Ang tawag natin multiple sclerosis. Kasi namamanhid na yung ano eh. Opo, Don Manuel, pwede po mangyayari po kasi yun eh. Kaya katulad po ng mga sinabi po ni Doc Robin, yung mga symptoms, usually ng patient, nagkakaroon na ng depression, pati yung mga thinking, concentration na medyo nababawasan na rin. So, kasi po yung multiple sclerosis Don Manuel, ang naapektuhan is central nervous system. So, ano po yan, from the brain to the spinal cord po, ayun yung maapektuhan niya. So, pag sa anatomy ng tao, kunwari may isang part sa brain or sa spinal cord na may sclerosis or may pamamaga tapos medyo nasira, siyempre yung conduction po ng transmission ng signals mawawala po. So, pwede po mangyari yun doon, Manolo. Usually nga po sa may multiple sclerosis, may mga subtypes na po yan eh. Pwede ko na po i-discuss. Pero yung sa tanong nyo, pwede po talaga mangyari po yun. Tapos, usually nga po, pagbabasahin po natin sa literature, isa sa mga cause ng mataas na mortality din ng multiple sclerosis is dahil sa depression. Dahil for example, sa sakit na yun, syempre nagkakaroon ng suicidal thought yung pasyente. Ay, nabanggit mo yung bagay na yan, no? Pagpapatuloy natin yan. Yung mga suicidal na yan, no? Katatapos lamang nung nag-circo dito sa dito sa flyover dito. Oo. Diba? Nga, dyan. Kailan lang yan? Baka man, last week. Hulog na. Doon, magtataka doon. Wala namang sakit yun, ha? Tumalon talaga doon. Pero papatakin sa pinag-usapan natin na depression. Ha? Anong klaseng stress yun?